Gold stamp. Kasi sa pakuman, mas maganda na yun. Small or great na achievement, good, thank you, galing, thank you. Nag-build yung relationship. Okay. Ay, ano na tayo? Alam ko kayo. Leave others better than you found them. So, ang gandang, naalala ko sinabi sa akin na yan ng misis ko. Dapat, kapag yung mga nakasama mo, dapat kapag wala ka na, somehow may na-contribute ka na, na nakatulong sa kanila. Okay. Yan ang natin. So, that ends our discussion. Ang group discussion natin ngayon is I would like to share. Ano ba yung na may impact sa inyo na natutunan nyo that you think will help you sa pamilya as single adult, as a dating kahit na married ka, ka pa rin anak ka pa rin buhay pa magulang mo, di ba? Ganun. Sa side ng ni husband. Sige. Meron pang isa. Meron pang isa. Yeah, sige. Anything to share? Miski sa others, sinapag-usapan natin yung role natin, di ba? Sa God, sa magulang, sa kapatid, sarili, others. Alin man doon na palagay nyo nakapag-create ng impact sa inyo and ano yung practical steps na gagawin nyo to help strengthen or improve yung mga natutunan nyo. Jeff muna. Yung natutunan ko po para sa family ko, tama po din naman. In terms of family ko, yung natutunan ko po dito kasi syempre po, may ministry po ako dito ngayon sa church. Yeah. Na hindi ko naman po, kasi parang pag tinatak or binibigay po sa akin, parang ayoko naman po kasi, alam ko naman po pwede naman po mag-no, pero for me po kasi kapag nakikita ko kailangan po talaga at wala pong magsastand. Hindi po ako makano eh. Okay. Kaya parang, kaso nga lang po syempre, nagkakaroon din po ng problema in terms of my first ministry, yung family. Di wala naman po akong parang away o tapos sa kanila. Pero nagkakaroon, dati po kasi, ako po kasi maingay kasi sa bahay. Maingay sa bahay. Ako po yung laging nagpapasaya. Ako po yung laging ganun. So, ang nangyayari po, kapag, syempre, dahil minsan gabi na pinakaka-okay, ay parang no tayong totoo. Kaya pag nangyayari, ayun po, parang hindi ko lang masyadong communication, parang ganyan. Pero maayos naman po. Kaso nga lang po parang kailangan lang po i-push up na maging intentional ako sa kanila. Kasi sabi naman po doon kanina na yung first ministry yung family. Dapat po may open communication. Yeah, and time. Opo yung time, mag-spend ng time. Ayun po. Yung po yung sa tingin ko na kailangan kang i-improve pagdating po sa kasi yes po, I love the Lord, pero yung unang in-entrust sa akin ng Panginoon, siyempre, yung family ko, may mother, may father, may siblings. Ayun po, kailangan kasi dun kahit sa bahay naman po, ako po yung parang nakikitaan na, dati po kasi nagbabible study pa po kami sa bahay. Ngayon po kasi dahil nawawala ng tayo. Wednesday tayo Bible study wala lupat kasi may Wednesday. So, Tuesday na. Tapos, anong oras na nakaka-uwi? Paano tayo makapag-Bible study? Talaga yung ministry talaga, store po yun. Okay. Ayun. Ayun po. Pero yun po yung nakikita ko na parang smart application ko is kailangan gagawa ko ng oras. Gagawa ko ng parang kahit kulang sige. Kasi makukumpleto rin naman po. Yeah. Pero maganda po kasi para merong yun nga po kagandahan na parang kahit Tuesday man yun or anong araw, napipil po kami ng with the Holy Spirit na mga salita na parang on fire kami. Siguro magandang suggestion, maggawa kayo ng fixed day ng pamilya, di ba? Kasi parang pumunta, yun ang ko. Na kahit na nasa ibang ministry, hindi, naka-fix na sa araw na to. Okay. Kumbaga, di-group ko to ng di-group namin ng pamilya to Kahit anong mangyari,
dineclare ko na sa inyo pag gantong araw, gantong oras, di group ko sa pamilya. Kasi parang yung perspective ko po, parang free time lang. Oh, parang inahanap mo na. Opo, pero free time. parang gawin ko na siyang part ng ministry ko. Oo, talaga. every ano. Oo nga po. Sige po. Just do na. Hindi, kayo, kung ano yun, no? Hindi po. Yun lang po kasi yung parang pinakabayad. Parang kami ni Mrs. Dagdag ko na naman, ano? Meron kaming covenant. Friday night, para sa amin dalawa. So, kahit anong activity sa church, hindi pwede. Kami lang, date kami. Pero kung gusto namin umattend, mag-a-agree kami pareho. Sige, attend na lang tayo. Pero ang first priority namin, kung ano yung gusto ng bawat isa. Kasi yun ang ano namin, covenant namin. Date, time namin for the week. Hindi naman kailangan gumastos basta holding hands na sa mall, kwentuhan, kain ng lugaw, hindi yan. So, yun ang ano namin. So, dapat create time. Okay. Sis, dagdag ko sorry. Sa akin po siguro yung sa communication. Ayan. Ewan ko hanggang. Lagi talaga yung problema ko sa inyo. Hindi kasi po lumaki kasi ako sa environment na hindi ka pwede magsalita. Tapos, doon po yun sa lola ko kasi doon ako lumaki. Tapos nandun ako sa mama ko, ang naging environment naman is masakit siyang magsalita. So, parang ngayon, hindi ako nakikipag-communicate Sa pamilya mo? sa yung Mga anak mo? sa lahat. Pero doon, tinatry ko naman siya ngayon sa mga anak ko. Pero naging nature ko lang po yung hindi ko ini-express yung sarili ko. Parang like example sa mother-in-law ko, madalas nami-misinterpret nila yung ginagawa ko. Parang ako tirang ko, hindi ko kailangan ipaliwanag yung sarili ko or hindi ko kailangan sabihin pa kung bakit ko ito ginawa. Kung ano yung purpose. So, parang isip ko, halaan ko na lang, maintindihan nila din na. Balang araw yung parang ganun. Yes, kasi ang iniiwasan ko naman po doon, masakit na po kasi ako magsalita. Kung pero kung prangka. So, ayaw ko naman pong makautal. So, mas maganda na tahimik na lang ako. Tapos, ganun din sa mga anak ko na kasi parang nanay, syempre, parang may authority ganun. Minsan sabi ko yung gusto kong sabihin, pero pinipigilan ko naman yung sarili ko kasi nga, minsan, nakukuha ko din yung masakit ng magsalita. Kaya, mas pinipili ko na lang isip yung bibig ko. So parang ang hirap. Pero yun, pinag-take ko pa rin po siya hanggang ngayon. Kung paano ako makipag-communicate in a way na maganda, na nakakapag-build yung relationship, yung kaysa dun sa hindi misunderstanding o nagiging result. Kaya kami ng asawa ko, pag hindi na kami nagkakaintindihan, wala kami isa. Yung feeling ko, parang nakakaramdam na ako ng medyo, na yung emotions ko. Wala ka nang marinig sa akin ng salita. At tahimik na lang. So siguro yun po yung kailangan kong i-improve kasi napaka-importante talaga ng communication sa ngayon. Actually, ang dami kong natutunan dito sa family na topic, ay sabi ko, sobra-sobra yung mga natutunan. Ako na yung favorite ko. Yung So, family. book 7, favorite ko. Tapos sabi ko, ang dami ko pang, akala ko yung tama na, hindi pala. Meron pala mas magandang pamamaraan ng Panginoon. Kaya, hopefully, pero ano po, kahit pa paano, sa bahay namin, sasabi naman ako pa ng mga bagay na pwede, at hindi pwede. Tapos, ayun lang. Sasabihin ko lang sa anak ko, isang beses lang ako nagsasalita. Tapos na. Yeah. Well, understandable lang sis kasi lumaki ka sa environment, di ba? Pero ang sinasabi naman is una, we are a new creation, we are made complete, di ba? At andyan ang Holy Spirit sa atin.
Saka maganda pinag-play mo. Pero over time, when you spend time sa pamilya mo, diba, mas ano eh, doon magiging maluwag yung magkakaintindihan, mas magiging maluwag yung pag-uusap kahit medyo masakit kasi meron na kayong doon, banding. Pag may nagkaka-agree na kayo, kasi madalas kayo nagkakasama, pag makikilala ka na nila na ano eh, na parang ka ito magsalita, pero okay lang kasi matagal kayo nag-uusap eh. Ay, matagal kayo nagkasama. Kesa yung, yeah. Yun po yung kasi syempre yung mga anak ko, hindi nila tayo. Nakikita ko po kasi yung sarili ko sa Na, the way din magsalita. Sobrang paling nasita, sasabihin, pero walang preno. Sabi ko, paano ko babaguhin yung sarili ko? Kasi syempre, ako yung gagayahin ng mga. Ayoko naman na, kumbaga, maging struggle din nila yung maging struggle ko before. Gusto ko din na kapag nasa labas sila, kasi di ba sabi, share yung mga po kanina sa para makapag-build ka ng good relationship and friendship. Importante talaga yung affirmation sa mga words na nakakapag-encourage yung mga tao. So, ayun, dahil nga nakikita ko na paano kung magsalita, parang ganun din magsalita yung mga anak ko. struggle talaga. Yun yung lagi kong pinag-betray sa words. Yeah. Kasi, syempre, ang Panginoon naman, hindi naman din na tumulong. Lalo na kung gusto talaga natin ng bago. Kaya, ayun, pinaka-struggle ko yung kung paano ko naman siya ngayon gagawin para maging good example ako sa mga anak. Though marami siyang advantage yung pag hindi pagsasalita, pero minsan nagbablock din po sa relasyon namin. Lalo na yung pakinggan ko nga yung paano how to raise your children na napaka-importante talaga yung open communication. Sabi ko, lagot. Kailangan ko talaga siya. Motivate. Actually, concern naman natin lahat yan eh. Kaya naalala ko na naman yung last week, yung midweek Bible study natin, di ba? Ungrateful, The unjust judge, saka persistent. So, pwede natin i-apply yun eh. Na tama yung ginagawa mo eh, na pinag-pray, pero kung persistently pinag-pray natin every day na Lord, sana magkaroon ako ng opportunity na magkaroon ako conversation with this taong ito at tulungan mo akong maging maganda yung sasabihin ko. Kung persistently mo pinag-pray yun, at sa araw na yun mangyari, ito yung pinag-pray ko. Diba? Mas madali kasi alam na kasama sa prayer request mo. Yeah. Don't worry, lahat tayo may struggle time. Sumusumali, bro? Parang kay lang din po yung sa akin kay Jeff, family, communication din talaga. Kasi since nakakilala po ako nun sa Panginoon, literal kung sinunod yung sinabing kung hindi mo kayang iwan ng family mo, sabi ni Jesus wala kang na sumunod sa akin. So, umalis po talaga ako nun. Nag-serve talaga ako sa dati kong church. Mali pagkakaintindi pala. Mali pagkaka-explain. Kasi iniwan ko yung literal na family. Pero alam na explanation nun. Alam ko na pa. Tapos, nalaman ko lang din po sa CCF na ang first ministry, family. Hindi na So, iniwan ko po talaga nun. Nag-serve ako sa church as full-time worker. Pero, never ko nadala family ko sa church. Nadala ko twice, pero hindi na nagsundan. Kasi nagkaroon ng issue So, hindi na po, parang instead na madala ko sila, mas lalong naging negative. So, out of hindi talaga ako nag-stay sa family. Nakapag-serve ako sa ibang tao, nakapag-Bible study ako, nakapagturo ako ng mga tao, pero family ko, hindi talaga. So, yun po yung big impact sa akin sa CCF, First Ministry Family. Although naririnig ko na siya before, iba yung pagkaka-explain sa akin ng first dati.
Kaya, yun po, ngayon, pinag-pray ko ngayon talaga, family. So, nga po sabi ko, Lord, GLC 1 pa lang po yun sabi ko, paano ako pupunta ng GLC 3? Kailangan pala ng disciple, ng bagong di ba? So, sabi nung, ko po before, bakit di mo balikan yung mga dati mong binabible study? Ang ganun. Or what if magsimula ka sa family mo? So, naisip ko agad, bakit kaya kami na lang ng nanay ko, one-on-one? So yun po yung although hindi ko siya sabi nga ni Jeff, di ba kanina, parang ganun din kung kailan lang pwedeng may time, na pwede ka naman mag-set ng, itong araw na ito, dapat sa atin lang to. So, yung binigay niyo pong advice kay Jeff, yun din yung pinaka-take out ko talaga ngayon na, bakit sa ganitong araw, ito talaga. So yun din po, family din talaga. And even sa mga kapatid ko po, hindi talaga ako close Sa panganay nun, nung hindi pa nag-aasawa. Pero nung nagkaasawa na, nagkaanak na, syempre wala. Pero sa gitna po talaga, wala. Sobrang negative po sa pangalawa talaga. Although po, yung pangalawang kapatid ko po, yung naging, first Bible study ko, after go viral before. Kasi online pa, di ba? Pero yun nga po yung hiniling ko sa Panginoon na tanggalin talaga sa akin. Yung Bible study with them. Toxic po talaga away ng mag-asawa to the point na umabot na kami ng Dahil sa Bible study? Hindi po. Umabot na po kami sa barangayan. Dahil? Grave threat ng asawa. Pero walang connection sa... Kaya po. So I asked the Lord po na Lord, bakit? Parang tinatanong ko po si Lord, bakit ang binigay mo sa akin Bible study that time, parehong couple, the same problem. Hiwalayan talaga. So I asked the Lord, sobrang nakatoxic po Parang sa binangonan po ako nagsiserve noon Tapos kailangan ko umuwi ng Quezon City, pandemic pa noon. So kailangan ko agad ng permit, etc. para lang umuwi. Tapos pag uwi ko, okay na. Iwanan ko ulit. Tapos papatawag ulit ako ng kapatid ko kasi sa paulit-ulit po. So na-toxican ako. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya yung ganitong So I'll give up po. Kaya ngayon po mag-start ko ulit talaga, mother ko talaga. By the grace of God po, sana magtuloy-tuloy. Yung idea nyo nga po na kailangan mag-set ka talaga ng time. Na hindi kung free time lang talaga. Yun po. And still trying pa rin po kung magpapatransfer ako ng D group. Hindi ko pa po sure. Kasi almost 2 years. months, 3 months na yata kaming walang Opo. Still praying. Pero po kasi mga kasama ko sa D group mga single dad ba? Mga single dad at yung D group leader pa namin may asawa. Tapos yung isang single sa amin na kakulitan ko rin talaga before, nag-asawa na rin. So, lipat ng couple. So, yung mga natira po, mga single dad. Yeah. So, still praying po na naiya kasi ako magsabi sa D group leader ko kung paano kung sasabihin na gusto ko mag-transfer kasi I need D group leader, D group communication din talaga. So, yun, still praying for that po na Pero mahalagang magsabi. Ang hirap, dahil ako kung paano sabihin. Yan po. Thank you bro sa senior mo. Ano ba si issue? Ano ba tapos ulit? Ang tawag dito? First family. Yung First family. ministry family. Kalimutan ko na. Yung maling interpretation. Di ba? Di ba clear naman sa atin na sinabi, kung love, you should love less yung pamilya mo to follow me. Ang ibig kong sabihin nun, di ba? Kung 100% na pagmamahal mo sa nanay at tatay sa mga pamilya mo, 110% dapat kay Lord sa Panginoon. Ibig sabihin, mas matindi dapat ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin na huwag mong mahalin. Ang sinasabi lang doon, kung mahal mo to, mas mahal mo dapat. Yun lang yung ibig sabihin. Hindi ko pala akong question. Okay. Kasi bumabagabag talaga sa ating isipan. Kasi yung husband ko po, ay hindi po talaga siya yung mature Christian. So, parang, though matagal na siyang kumagap sa Panginoon, matagal na siyang umaaten, kaya hindi na siya nag-refer yung mga
San dito mga ganun. So, simbawi lang talaga siya. Dito? Tapos, kahit po doon sa previous church natin, simbawi lang talaga ito. Tapos po, ang gusto ko po kasi na ang pinipray ko sa Lord, yung lumalim dito sa Panginoon. Kasi medyo strong din po yung personality. Hindi siya agad-agad sumusunod. So may nagkaka-problema kami when it comes to i-design ng word sa family, which is why submit their husband. Ang gusto ko po sanang mangyari is mas mag-grow siya sa faith para at least pag ang laki po kasi yung difference ng iba kayo ng level ng faith. When it comes level ng faith, when it comes to paghaharap na kayo sa mga pagsubok sa buhay. Kasi may mga pinapagawa ang Lord na minsan hindi na kayang hakbangan kasi nakatingin siya sa physical. Di ba yung sabi pag may asawa, yung ang attention niya ay nasa physical needs. So, katulad niya yung struggle ng Sunday, kasi nito mga ilang, nung wala na po kami, may tindahan po kami kasi sa Talagye. Tapos, nawala na kami ng tindero. Meron kaming tindero, pero hindi siya talagang yung maiiwan mo lang mag-isa, lalo pag maraming tao. So, hindi na siya nakakapag-church. So, sabi sa kanya, sabi sa Bible, saradong linggo. Saradong linggo. So, yun po yung gusto ko rin sana na hakbangan namin. Ano po, bakit hindi natin subukan na? Pwede hindi po kasi hindi pa kaya ng faith na. Sabi mo, sige. Kasi nga, sarado natin ng linggo. O paano yung mga expenses mo? So, sabi ko, paano yan? Nagsasuffer yung spiritual. Kasi, sabi ko, ang tagal-tagal mo lang po siya, babalik na lang ang Lord Diba? Tapos, ang isa pang effect ko kasi noon sa mga anak ko, parang yung interest nila na mag-church is kung kailan na lang nila gusto. Anyway, kasi si daddy naman, kung kailan lang siya free, saka lang siya mag-church. So, nagkakaroon na rin siya ng spiritual effect doon sa anak namin. Which is, gusto ko sana i-cut off yun, pero paano? Paano kaya yung tamang solusyon nito? Topic yan sa Book 7. Diba? Ano yung sa... So, pagdada ng 7 talaga. Ano yung sa... Pwede ano to? Picture mo lang. Group na naman. Bago ko tayo. Hindi mo marunong naman. Ikaw bro. Sama ka. Ayaw nga pala. Ako na lang kaya mag-picture sa inyo. Ito po ng office. Brother Joseph. Ay, Jojo. Nakita doon. Jo. Kita ka? Okay, thank you bro. Kasi kailangan ng ano group. Sa mga po kasi pakiramdam ko pinilit ko lang talaga pumunta kanina. Ang tinuro, kaya gusto ko itong Book 7. Di ba sinabi doon na yes, ang role natin is to support the husband. Para by supporting yung husband, nakikilala nila yung Panginoon, lalo na kung unbeliever. Diba? Dun sa sitwasyon, minsan kasi, may proper time ang Panginoon mahalaga lang pinag-trip. Ako, radam ako ng same situation. Ano ako simba, Sunday Christian lang ako. Wala akong time sa mga ministry, wala akong. Para sa akin, nandito, chismisan. Tagal na ako pinipilit niya. Jesus ko, mag-group. Hindi, chismisan lang yan. Tama na ka, nakikinig ako sa Sunday. So, ano lang ako, pagkatapos ng Monday, hindi na ako Christian. Hanggang Sabado, Sunday, Christian. Ayun ako, tagal.
Pero saan ako ngayon, di ba? So, para sa, ewan ko baka I think, ganun din ang sitwasyon mo, kamukha ng, I think, pinag-pray ako ng misis ko. Saka sabi nga, di ba sa Bible, kamukha ng story nilang mag-asawang dito, di ba? Hindi nag-give up si Don, di ba? So, sa pamamagitan niya, natupad yung prayer niya kay Pastor Rally. Ganun din siguro yung mangyayari. So, ano lang, keep on praying and do your role as a wife. Ano ba sabi dun sa isa sa session na posible kasi ang level niya, yung babae mas magaling, yung lalaki hindi. Okay lang na kung decision niya ganun lang ang level, okay lang. Pwede mong i-express yung gusto mo, pero hindi para i-dictate, para sabihin ka, okay yan, affirm okay yan. Pero ito yung suggestion ko kung okay sa'yo. Pag sinabi ni Mr. Be, ito pa rin. Di ba? So, affirm first before suggest. Oo, kunwari, kung ano, kailangan natin kumita, kaya dapat buksan ang ito. Oo nga, kaya kasi, di ba, sinatabi ng Bible. Pero, okay lang, kung ano lang ang decision mo. Diba? Continue yung pagiging, Christian. And then, kapag minang ka mo kayo, Pastor Peter sa kakito, minayaan lang niya si Peter na sa decision niya, pumalpa. Hindi niya dinit, sabi sa'yo hindi ang asawa, hindi dinit, sabi sa'yo, dapat ako sinunod ko. Sinabi na niya, okay lang yan. Pero siguro next time makapunta ka, ito yung gawin natin. Again, with respect. Diba? Submission with respect. Kasi ano ba yung role, ano ba yung need ng bawat lalaki at babae? Ang need ni lalaki is respect from the wife. Ang need ni babae from the lalaki is love. So, respect pala. For as long as hindi niya sinabi magnakaw tayo, pumatay tayong tao. Diba? Kailan kung ayaw niya hindi tayo niya Kayo po ba yung nagturo nun sa love language? Oo. Ayan. Kung malalaman mo yung love language mo at saka yung asawa mo, mas madali ka makakapag-adjust. Ayan, So, may test yun. Yun din po yung sa akin. Yung si Papa rin, ganun din. Parang ayaw niya. Kaya pa nga Pero naman, parang yun, ganun din. Dahil nagpipay lang din po talaga namin. Ayun, nakasama na po rin natin. Yung love language na sila ng kung gift. Oo. Okay yun. Kung talagang yun talaga. Kung gift, ang ibig lang sabihin ng gift, naaalala mo, pwedeng, ngayon, pauwi ka, bumili ka ng candy. Naalala ko po kayo, gift na ito to, hindi naman kailangan expensive Galing ka sa Baguio, bumili ka ng strawberry. Naalala ko po kayo. Ano? Ikaw, ano love language mo? Service. Ano yun? Pagsilbihan, di ba? Pas gusto mo pinagsisilbihan ka. Si Mr. Hindi nga opposite yun. Minsan may sinasabi ko, gusto mo naman ng affirmation. Hindi ko kailangan ng affirmation. Pero pag pinupuri mo naman, ang laki ng tayo kasi nga, lahat ng tao, whether mataas ang tingin sa sarili, na-appreciate ang kahit hindi ko gusto, pero natutuwa. Yun lang na common sa tao. Okay? Sana nakatulong ating discussion. Let's pray. Panginoon namin Diyos, kami papasalamat po. Salamat Panginoon sa mga tinuturo mo sa amin. Salamat Panginoon sa pagkat ay buti mo Panginoon. Mga salita mo, pangako mo, your promises Lord. Lahat ng tulad ay para sa kaputihan namin bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid Panginoon. Panginoon, ang dalangin namin, alam mo Panginoon, mga struggle namin, mga pagkukulang namin. Lord, help us Lord to be a good servant Lord sa iyo to our relationship sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwa. At lalo na Lord sa pagmamahal namin sa iyo. Isang puto kami Lord ng lakas, through the Holy Spirit Lord, help us Lord to always be guided by your word Lord. Lord, we just would like to give you all the praise and glory Lord sa nakapagkama natin. At kailangan namin Panginoon na ikaw po manguna, bless our remaining activities for the day of God. We give you all the praises and glory, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Salamat.